So ito na mga kababayan, nako, President Bongbong Marcos mga kapatid hindi na po nakapagtimpi at inamin na po mga kababayan ang katotohanan. Yan po ay nangyari kanina mga kapatid, itong pag-amin ni PBBM ay nangyari po kanina lang mga kapatid sa kanyang press conference na kung saan mga kapatid tahasang sinabi ng Pangulo noong tanungin siya patungkol dito sa kanyang reaksyon sa mga sinabi ni Imee Marcos. Tahasan pong inamin ng Pangulo na ang nakikita natin ngayon sa TV na si Imee Marcos ay hindi po ito ang kanyang kapatid. At yan po ang ating aalamin mga kababayan, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Pangulo noong sinabi niya yung statement na yan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood at mag-subscribe na rin kayo mga kababayan kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. So panoorin muna natin ang balitang ito mga kapatid at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. Forward natin. Good afternoon, sir. Yes. Sir, how do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Imee Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? So dito mga kapatid, tinanong siya ng reporter ng GMA. Mr. President, ano po ang inyong masasabi patungkol doon sa aligasyon ni Senator Imee Marcos na kayo po ay gumagamit di umano ng ipinagbabawal na pulburon? Ano po ang inyong masasabi sa kanyang sinabing iyon? Ito mga kababayan, pakinggan nyo po kung ano po ang naging sagot ng ating mahal na Pangulo dito mga kapatid. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just. So, sabi dito ni PBBM mga kapatid, hindi ko na dapat sana sagutin, base dito sa kanyang sinabi, yan po ang aking pagkakaintindi. Hindi na daw dapat niya sanang sagutin itong mga ganitong klaseng aligasyon na binabato nitong ni Imee Marcos. Kasi ayaw niya mga kababayan na itong mga ganitong bagay, itong mga ganitong klaseng family problem ay bino-brought up sa publiko at pinag-uusapan. Pero mga kababayan, may naging exemption ang presidente at ito mga kapatid, pakinggan nyo kung ano ang sasabihin ni PBBM dito. I'll just say this much. Oh. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Sa ngayon daw mga kapatid, nababahala na daw sila, Nababahala na daw sila dito kay Imee Marcos. Hindi lang siya, mga kababayan, kundi silang buong pamilya, buong angkan nila mga kapatid. Nababahala na po tungkol dito sa ginagawa ngayon ni Imee Marcos. Ito, tuloy natin. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Ito mga kapatid. Ang babae daw, itong Imee Marcos daw na nakikita natin ngayon sa telebisyon na kung saan nagbibitaw ng kung ano-anong aligasyon kay President BBM ngayon at sa kanyang pamilya ay hindi po ito ang kanyang kapatid. Nako mga kababayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng presidente dyan mga kapatid? Ito, pakinggan muna natin uli. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sabi ni PBBM, ito nga ngayong si Imee Marcos na ating nakikita mga kapatid ay hindi ito ang Imee Marcos na kapatid ng ating presidente,
maging ang kanilang mga kapamilya, yung kanilang mga kamag-anakan, mga kababayan, no, ganon din ang kanilang opinyon. Hindi na ito si Aimee, no? Anong nangyari dito sa babaeng ito? Bakit nagkaganito siya? Oh, bakit kinakalaban niya ngayon ang kanyang kapatid imbis na suportahan niya? Bakit ibang tao yung kanyang sinusuportahan imbis na tulungan niya ang kanyang kapatid dahil naupo ito bilang presidente? Oh, yun po ang ibig sabihin mga kababayan, no? Dito sa sinabing ito ni PBBM. 'Di ba? Itong pag-uugali ni Aimee Marcos ngayon mga kapatid na nakikita natin, hindi talaga ito ang totoong ugali ng isang Aimee Marcos na kapatid ng presidente. 'Di ba? Kasi mga kapatid, nakikita naman natin ngayon kung ano na po ang nangyayari kay Aimee. No? Hindi na siya kumbaga mga kababayan, hindi na pamilya ang turing niya kay PBBM at dito sa kanyang mga pamangkin. No? Tinuturing na po niya ngayon mga kapatid na kalaban. Oh, biruin mo, kay President BBM lang siya naiinggit mga kapatid. No? Pero yung mga pamangkin niya, 'di ba? Yung hipag niya, no? Tama ba? Hipag. Oh yes, hipag niya. 'Di ba? Dinadamay na niya mga kababayan sa kanyang kahibangan. Oh. Hindi na ito mga kapatid ang Aimee na nakilala ni President BBM. Oh. Hindi na ito yung Aimee Marcos na kilala mga kababayan, no, ng mga Marcos loyalist. Itong Aimee Marcos ngayon mga kapatid na ating nakikita, ito po yung demonyong Aimee ngayon mga kababayan. No? Talagang nahawaan itong si Aimee Marcos mga kapatid dito kila Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan, isang Aimee Marcos na paikot mga kapatid ng tawag nito nila Duterte. 'Di ba? Napakalaking insulto nito mga kababayan para po sa angkan nila President BBM na kung saan nakilala po mga kababayan na prominenteng mga tao, no? Disente, elegante, pero ngayon mga kapatid, ito si Aimee Marcos, ugaling kalye na po mga kababayan, no? Asal-aso na po mga kapatid. Oh, hindi na po yan yung trademark, no? Yung nakikita natin pag-uugali ni Aimee ngayon, hindi na po yan yung trademark ng mga Marcos, no? Hindi na po Marcos yan na pag-uugali mga kababayan. Oh, kaya ang sabi ni PBBM, yang nakikita niyong babae ngayon sa telebisyon na panay ang paninira sa akin at sa aking pamilya, hindi na yan ang kapatid ko. Ibang tao na yan. Oh. Hindi na si Aimee yan. 'Di ba? Biruin mo. No? Ito si President BBM mga kapatid, bihira lang 'tong magsalita. No? At hangga't maaari mga kababayan, yung mga family problems nila, ayaw talaga niya mga kapatid na dinadala ito sa publiko. Pero mga kapatid, sa nakikita natin ngayon kay PBBM, parang no choice na po siya dito. At kailangan na po talaga niyang magsalita mga kababayan dahil administrasyon na po, no? Hindi lang yung relasyon nila bilang magkapatid mga kababayan ang apektado, maging ang administrasyon ni President BBM apektado na rin mga kapatid dito sa ginagawang ito ni Aimee Marcos. 'Di ba? Biruin nyo yan mga kababayan. Nakakapagsalita na ngayon ang presidente ng mga ganyang bagay. Ibig sabihin mga kapatid, talagang nadismaya ang presidente sa pinapakita ni Aimee Marcos. No? And ito mga kapatid, pwede din natin itong i-interpret, itong sinasabing ito ni PBBM, no? Sa ibang sa ibang interpretasyon. Kasi nga mga kababayan, no? Laganap na po ang mga videos ngayon mga kapatid patungkol dito sa mga allegedly totoong ama ni Aimee na si Lacson. 'Di ba? Yung dating mayor ng Maynila. And meron ding mga no? Kung titignan natin mabuti mga kababayan, parang
kung titignan natin yung mga detalye na meron ngayon sa internet, mga kapatid, parang totoo din po kasi yung mga sinasabi nila na ang tatay ni Aimee ay hindi si Marcos Sr., kundi itong si Lacson. Kasi nga, mga kababayan, kung pagdugtungin mo yung kanilang larawan, mga kapatid, itong ni Lacson na dating kasintahan ng dating First Lady at itong muka ni Aimee, no, ay talagang magkahawig. Maging yung anak ni Aimee, mga kababayan, no, na may ewan ko kung anong klaseng pagkatao meron, kasi para sa akin, mga kapatid, medyo may pagkasinto-sinto eh. No, kung titignan mo rin yung mukha ng anak niya, parang hawig talaga, mga kapatid. No, dito kay Lacson, yung mata pa lang, mga kababayan, Lacson na eh. 'Di ba? Kaya ngayon, no, itong binitawang statement ni PBBM, no, medyo nakakalito to. Kung ano nga ba talaga yung kanyang ibig sabihin dito, kasi pwede nga nating i-interpret, mga kapatid, no, na itong si Aimee ay hindi nila tunay na kapatid. At pwede din nating i-interpret, mga kababayan, itong sinabing ito ni PBBM na kung saan hindi na nila kilala itong kanyang kapatid ngayon, no, dahil nag-iba na ang ugali, parang ganun, mga kababayan. Kumbaga, dalawa ang pwedeng interpretation dito. And yung dalawang interpretasyon na yan, mga kapatid, masasabi nating malapit sa katotohanan lahat. 'Di ba? Malapit sa katotohanan lahat. Kasi kung titignan natin tong medyo matatawag natin na fictional, no, na interpretasyon sa sinasabing ito ni PBBM, na kung saan yun na nga anak siya ni Lacson at hindi siya anak ni Marcos Sr., may mga no, kumbaga parang may mga ebidensya na or mga pruweba, mga kababayan, na nakikita tayo. 'Di ba? Kaya sana, no, later on sa mga susunod na interview ni President BBM, linawin niya ito kung ano nga ba, alin nga ba sa dalawa, no, ang ibig sabihin niya nung sinabi niya, no, itong mga linya na ito, na kung saan itong babae nga ngayon na nakikita natin sa internet ay hindi na ito ang kanyang kapatid or hindi ito ang kanyang kapatid. 'Di ba? Dapat linawin niya ni PBBM, mga kababayan, sa mga susunod niya na press conference. Tuloy. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Sir, quick follow-up lang po. Nagkausap na po ba kayo, sir? Or do you intend to talk to your sister? We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. So, sa madaling sabi, mga kababayan, no, meron ng barrier ngayon sa pagitan ni Aimee at dito sa pamilya Marcos, no. Hindi na daw nakakausap nila PBBM itong si Aimee, no. Talagang sa lahat ng aspeto ngayon, mga kapatid, ay magkakaiba na po sila, maging sa politika man yan or sa pamilya. Magkakaiba na po sila ng ngayon, pananaw, mga kababayan. So medyo malalim na, mga kapatid, no? Lumalalim na po itong matatawag nating hidwaan, no, ni President BBM and family dito kay Aimee Marcos. Biruin mo, buong angkan yun nagkomento na, no? Hindi ka na nila kilala. 'Di ba? Kung ikaw ba ay isang Marcos pa rin o anong klaseng tao ka na. 'Di ba? Pero alam nyo, mga kababayan, naniniwala ako na baka nga itong si Aimee ay hindi talaga totoong Marcos. Tandaan nyo, mga kapatid, blood is thicker than water. No? Blood is thicker than water, mga kababayan. Pero sa nakikita natin ngayon kay Aimee Marcos, parang hindi pwedeng i-apply yung kasabihan na blood is thicker than water, mga kapatid. Dahil kitang-kita natin yung bias ni Aimee. No? Kitang-kita natin. Mas kampi siya, mga kababayan, literally, no? Mas kampi po siya dito sa kampo nila Duterte kumpara sa kampihan niya itong kanyang kapatid. Kasi, mga kababayan, umabot na po sa sukdulan itong si Aimee to the point na gumagawa na siya ng mga kung ano-anong fake news, mga kapatid, para lang ma-please niya itong sila Sara Duterte. Kumbaga, mga kapatid, parang ginayuma itong si Aimee.
no? Na kung saan talagang brainwash na po siya ng mga Duterte, mga kababayan. Tsaka, kung titignan natin, wala namang magandang benepisyo, no, para kay Aimee Marcos itong kanyang pagiging loyal sa mga Duterte. Oh, kita nyo, by 2028, hindi man lang siya kinonsidera na maging running mate ni Sara. Pero magtataka ka bakit kung bakit itong si Aimee Marcos patuloy pa rin siya sa mga gawain na kung saan nagbe-benefits itong sila Sara Duterte, no? Tulad nitong last na pahayag niya, grabe na to mga kababayan, no? Sobra-sobra na po yung kanyang allegation. Alam niya kung ano ang katotohanan sa kalusugan ng kanyang kapatid. Pero mga kababayan, nagawa pa rin ni Aimee gumawa ng peking impormasyon, no? Para lang i-drag down ang administrasyon ng kanyang kapatid, no? And alam naman natin na nung time na yan na ginawa ni Aimee yan, mga kapatid, talagang nagbenepisyo dyan itong kampo nila Duterte. Oh. Ewan ko ba mga kababayan? Pero ganun pa man mga kapatid, ano? Ang gusto ko lang gusto ko lang linawin dito ni PBBM kung ano nga ba talaga ang kanyang tinutukoy dito noong sabihin niya, no, na hindi ito ang kanyang kapatid. Kasi para sa akin mga kababayan, ano, nananaig sa isip ko yung kumakalat ngayon na chismis na hindi nga siya tunay na Marcos, no. Pero ganun pa man, pwede pa rin sabihin magkapatid sila sa ina nga lang. 'Di ba? Magkapatid sila sa ina. It's either totoo yung chismis o hindi, mga kapatid, no? Kahit saan sa dalawa na 'yan, no? Hindi pa rin maaalis na kapatid pa rin ni PBBM itong si Aimee Marcos. 'Di ba? Kasi iisa lang yung kanilang ina, mga kababayan. So, ang gusto ko lang linawin sana ni PBBM dito is kung ano ba ang totoo. Half sister mo ba siya o talagang kapatid mo talaga siya, no, sa both side, sa nanay at sa tatay. 'Di ba? Hopefully, linawin 'yan sa atin ng ating presidente, mga kababayan. Anyway, guys, hanggang dito na lang po ang bidyong ito, ano. Kayo mga kapatid, no, i-comment niyo diyan sa baba kung ano ang inyong opinion patungkol dito sa sinabing ito ni President BBM. 'Di ba? I-share niyo po, mga kababayan, at huwag niyo pong kalimutan na i-like itong ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.